Pero tayong sinimulan. Amen? Kaya karamihan dito sa mga matatanda na sa pananampalataya, pagpapatuloy na ito. Yung nasimulan. Pero dapat may simulan. So, no. Nalaman natin. At dahil nalaman natin, ginusto natin. Kaya pagkatapos nun, nagpasya tayo. Yun. Recon. Sige nga. Yung nalaman ko, tignan ko nga. Record. Sinubukan mo ngayon. So, nag-decide ka sa sarili mo. O sige, atid ako dyan. Impeach. Sama ako. Hindi ka ba tayo? Ito ngayon ang tanong ko. Nagsisisi ka ba? Na. Mga kapatid, o kayo, at one time in your life, may nakapag-invite sa inyo para makarating ka sa pagkakilala sa Lord. Ngayon, nakakilala ka na sa Lord. Tanong, nagsisisi ka ba? Kasi posible ba na may isang Kristiyano sabihin niya, magbira, ba ako nakasama-sama niya? Dami-dami naman pwedeng salihan, yan pa ako napasali, gulo-gulo. Alam niyo, yung pagkakilala sa Lord, hindi pinagsisisihan niya. Amen? Amen? Yung paglilingkod sa Lord, hindi pinagsisisihan niya. Pinagpapasalamat niya sa Panginoon. So, record. Wala kang mararating sa buhay kung puro ka lang no. Walang mangyayari sa buhay mo kung puro ka lang aral. At one time or another, you have to make a decision. Tama? Hello? Hi. Kasi may record. Record. And record is the beginning. That's the start of something. Once na nag-record ka, ibinilang mo. Na-realize mo, pangit ko. Ang gulo ng buhok ko. Hindi pwede ito. That's reckoning. Ayusin ko to. That's reckoning. O kaya, diretso ko sa banyo. Bukuha ka ng tubig. Yung ako ko, si Benedict, walang pasok ng CR yun. Kahit ano pa yung ginawa niya. Hindi, ano pa yung ginawa niya. Paglabas niya, tsak, basa buhok niya. Bakit? Kasi tatapat sa lababo yan, tapos bubuhusan yung mukha niya. Mahilig siya mag-ilamos. Paglabas niya, ba't basa ka? Ilamos mo. Kahit umihi na. Hindi mo ko pwedeng hindi alam mo kaya, di ba? Kahit umihi na. Talaga mag-ano siya. Tapos gusto niya palaging maayos yung buhok niya. Eh, ba't gano'n? Sa ayos at ayos lang, gusto natin parang maayos tayo. Pero bakit pagdating sa Espiritu, gusto natin magulo tayo? The record is decision. Pero hindi nagtatapos dun sa decision kasi pwede mo sabihin, ayusin ko to! Kaya pakatulog na ako. Ayusin ko to! Ayusin ko to! Ayusin ko to. Next year. Tanong, hindi maaayos pa. Hello? Hello? I'm not very sure kung ito bang sinasabi ko, nanunuot ba ito at natatanggal. Alam niyo bakit? Kasi kung ito naiintindihan ng lubusan at isinagawa, hindi mananatili ang buhay ng ganyan lang. Hindi ka mananatiling mag-aaral lang. Hindi. Ikaw ay mag-aaral na magiging ano. Ikaw ay mag-aaral na palaging present. Ikaw ay mag-aaral na hindi ka malilate. Hindi ka pala absent. At ikaw yung mag-aaral na magiging seryoso sa pag-aaral na magiging resulta niya tataas ang grade. Tama ba?
yield. Yielding, by the way, pinagkaraan ako yung salitang yield. Ano po mapasok sa isip niyo pag narinig niyo yung salitang yield? Yield. Pwedeng agriculture term yan. Agriculture term. Pagka sinabi yield, yan yung namunga. Outcome. Yield. Pagka nagtanim ka ng palay, pagka ito tumubo, tapos naglabas na siya ng palay, ang tawag doon yield. Pero another word for the word yield, pwede itong technical term sa traffic. Tama? Yung pagka may intersection o may rotonda, makikita niyo yung triangle na nakabaliktad, tapos nakalagay sa ilalim, yield. Ano ibig sabihin niya? Sumunod ka lang. Huwag kang kumontra. Kung saan yung patakbo ng mga sasakyan. Halimbawa, ito yung rotonda. Nakita mo yung mga sasakyan pag gano'n. Ang ibig sabihin ng yield, huwag kang kumontra. Kung pag gano'n yung takbo ng mga sasakyan, sumunod ka. Yun yung term. Hindi ka po pwedeng pagsalungan. So, the word yield, bukod sa ito yung bunga, ito ay pagsunod. Pag-ayon. Pag-submit. That's the word yield. Ano na-apektuhan if we yield? Ano na-apektuhan? Our deed. Yung ating gawa. So, if we yield to God, paano na-apektuhan yung ating deeds? Ano resulta niya? Good works. Amen? And if it is good works, then it is something pleasing to God. Amen? Kaya nga, ito ngayon ang tanong. Kanino ba tayo nag-yield? Sino ba yung piniplease natin? Kasi napakalagang katanungan yan. Kasi there are times hindi tayo nag-yield sa Lord kasi ang sinusunod natin yung sarili natin. At dahil sarili natin ang sinunod natin, hindi tayo nakaka-please sa Lord. Amen? Kasi aminin natin to, kaya nga ito yung title ng una natin, The Battle Within. Bakit? Kasi most of the time, pag tayo ang nasunod, kapatid, the Lord is not pleased. Kadalasan, pagka ang sarili natin ang primis natin, mas malamang tumaliwas tayo sa katulungan ng Diyos. Tama? Bakit ko sinabi yan? Kasi hindi lahat ng gusto natin, gusto ng Lord. At hindi lahat ng gusto ng Lord, gusto natin. Kaya ang labanan talaga, wala sa laban. Ang labanan, okay? So, sinalaya. How do we have the victory? How do we have the victory? Paano anong mangalagay? Paano natin mag-i-action na talagang magtatagumpay tayo? Mas pinili ko ngayong umaga na talagang tumutok tayo sa salita ng Diyos. Medyo iniwasan ko muna mag-outline, gumawa ng mga salita na nag-fit dun sa aking i-point out. Ang i-highlight natin ngayon ay yung mismong mga salita na nagagaling mismo sa salita ng Diyos. Katulad nito. How do we have the victory? How? Simula sa verse 8. But now, you also put off all this. Ano ito? When the word put off is mentioned in the Bible, anong ibig sabihin niya? Kumbaga sa damit, huhubarin. Tama? Ano ibig sabihin niya? Pag may hinubad ka, ang assumption, nakasuot siya. Tama? O, ito, example. Nung maging Kristiyano tayo, aminin natin, maraming nakasuot sa atin. May mga pag-uugali tayong nandiyan.
Siguro, banggitin natin yung mga ilan. At for sure, binanggit ito kasi yan yung kadalasang hindi nahuhubad. Kristiyano ka na, and yet suot mo pa rin. Ano yan? Anger. Maraming mga naging Kristiyano, galit sa nanay, galit sa tatay. Hindi automatic na naging Kristiyano siya, na wala na yung galit niya. Hindi. Natin sisabi. Kaya, ang linaw sa Biblia, ipinapaalam sa atin, dapat itong mga bagay nito, dapat tanggalin. We should know. And that's the reason why ipinipreach siya. So, put off anger. May mga galit sa asawa. Kaya, kada testimony, nahuhugot yun. Umilit ako. Galit sa kapatid. Dati mong best friend, naging worst enemy mo. Galit sa kaibigan. Ano sinasabi ko? Walang sino man sa atin ang exempted sa anger. At one time or another, meron ka naging kaaway. Tama? At hindi porket naging Christian ka, hindi ka na nakipag-away. Yun yung masakit. Kasi dapat Christian ka na, dapat wala ka ng kaaway. Eh bakit pastor? Christian na pala siya eh. Bakit may kaaway pa rin siya? Eh, hindi niya hinunod. Kaya nga ipinapaalam, no? Mag-decide ka, dapat hubarin mo. Eh dapat mag-heal ka. Eh, oo eh. Pwede ka magmatigas. Pwede kang kumontra. Pero habang kumokontra ka, ikaw ang nasasaktan. So, anger, ito ang pinakamalala. Hindi lahat ng tao humihinto sa anger lang. May mga tao umaakyat, nag-elevate yung kanilang galit to wrath. Ano yung galit? What is wrath? Another word for wrath is ire. I-R-E. Kung yung anger is galit, yung wrath is puot. Ano kaibahan yan? Hindi lahat ng ulan ay bagyo. Yun yung kaibahan. Kung baga sa ulan, bagyo ito wrath. At kadalasan, yung wrath ang may dalang ipo-ipo. Yun yung may dalang tornado. Yan yung galit na pinabayaan, lumaki ng lumaki hanggang sa naging mapaminsana na. That's right. Do you know of people who have this? Ang masama rito, yung tao na may wrath, hindi lang yung sarili niya ang sinasaktan niya. Kahit saan siya makarating, parang tornado, lahat ng madaanan niya. Nagiminsana siya. Kaya hindi nakapagtataka, ang linaw sabi ng Biblia, put off. Bakit? Kasi hindi siya nakakatulong. Hindi nakapagtataka, hindi siya maging victorious sa buhay Kristiyano. Bakit? Pero siyang hindi hinuhuman. Hanggang kayo suot siya. Are you following me? Sino rito bayo sa teacher mo? Listening ka sa teacher mo. Lahat na lang ng mura, nasabi mo na sa kanya. As far as you are concerned, wala siya sa mundo. Hindi siya nag-e-exist. At dahil hindi mo binibilyan, ikaw ang napipinsala. Bakit? Kasi dahil galit ka sa teacher mo, hindi mo siya pinapasukan. Ginagawa ko assignment. Kahit anong pakiusap niya, gawakan mo na assignment. Ayoko! Ang hindi mo nare-realize, ikaw ang mapipinsala. Hindi siya. Tama? Example na.
na nagagawa ng craft. Now, ito pa. Hindi ako nagtataka kung bakit sunod-sunod yan. Anger, wrath, at yung susunod na dapat ubahin? Malis. Alam niyo yung malis? Pagka ikaw, meron kang galit dyan at nauwi sa puot, ito masama. Pag hindi mo talaga binil kung ano yung nararamdaman mo, malisyoso ka. Walang gagawing tama yung kinahihinisan mo. Hello? Hi. That's malis. Ano malis? Masamang isip. May kinausap lang yung magalit mo. Ang iniisip mo agad, ikaw pinag-usapan. Kaya before you know it, hindi mo na rin kakausapin yung kinausap. Bakit? Baka may pinag-usapan na rin mag-usapan. Tignan niyo. Tanong, posible ba na hindi ikaw pinag-usapan? Oo naman. Yun yung problema. Kaya self-destructive ang ano. Self-destructive ang may galit na hindi inayos. Wala kang pininsalang iba kundi ikaw. Pero itong masama, pag pinabayaan mo, mamiminsala ka ng iba. Are you listening? Yes. Ulitin ko how can we have the victory? 2 words. Put off. Tanggalin, bubalin. Kumbaga, yung ginagamit ko nito mga previous examples, kumbaga sa libag. Ano ginagawa sa libag pag naliligo? Hinihilot. Hindi siya iniiwasan. Kung meron man dapat mas padalas mong kuskusin, yung lugar kung saan nandoon yung ayaw niyang gamitin yung term na libag. Ang dumi. Nakakita na kaya ng taong malisyoso? Dami. Ito masakit. Pagka yung malisyoso, kasalot na simbahan. Wala ka na gagawin na. Pag kinibo mo, plastic. Pag di mo kinibo, suplado. Pag kinamayan mo, paeklat. Pumapapel. Pag di mo pinansin, bastos ka. Wala ka nang gagawin ka. At minsan yun na nga, naapektuhan ka kasi nga yung iniisip mo. And listen. Ang solusyon lahat, para maiwasan natin ang mga gano'n, magbubay. Bubalik ang gano'n. At hindi lang ito dapat gawin ng isang tao lang. Dapat gawin ito ng lahat. Huwag tayo magtira. Hindi ako nagpatawa lang kayo, nagsabihan kayo ang sorry na Kasi nagyakapan ko. Kung po pwede, doon sa pagyayakapan na yun, isama nyo na lahat. Huwag kami magtira. Pwede ba yun? Kasi tingnan niyo ito masama. Akala niya uminto sa malis. Bakit may blasphemy diyan, Pastor? Kasi sa totoo lang, kung pinabayaan natin yung mga maling pag-uugali na nandiyan dyan, binablaspheme na natin ang pangalan ng Panginoon kasi Kristiyano tayo. Mauwi ang lahat sa wala. Kaya lahat ng mga nakakakita sa atin, lahat ng kapitbahay natin, sabi, yung mga yan, sila lang. Sasali ka pa ba dyan, sila lang ang gugulo nila. That's blasphemy. Sinisira natin ang pangalan ng Panginoon simply because gano'n ang buhay natin. Yung mga tao nakakilala sa atin, wala, yung mga yan, sila lang, nagbubulahan siya. Gugulo din.
Sila nga, hindi nila kaya ayusin sarili nila. Nasubukan niyo mo pag-ayos sa bahay, nakakaayos mo lang, magulo din. Lalo kung may mga bata kayong kasama. Of course, I'm not complaining. Maligaya, masaya kami sa bahay kasi namin yung mga... Pero nakakatakot din. Kaya pag yung misis ko, medyo naupo na, medyo ahayay. Ano tawag? Ayaha. Aba? What's up ako? Pag nakita ko na nakaganon siya. Tatabihan ko na yan. At pakikigano nila. Kasi sa totoo lang, ang pinakamahirap gawin sa buhay, mag-ayos. Kaliligo mo lang, pagpapawisa ko. Kasusuklay mo lang, may dumaang sasakyan, tinangay ulit yung buhay. Diba? Nagpabango ka pa bago umalis sa bahay. Pag upo mo sa jeep, may katabi ka humuhulas. Ikaw naman. Pero siyempre nakakaya naman na parang umiiwas ka. Kaya pinabayaan mo na madikit. Pagdating mo sa opisina, sige na nga lang mo, ikaw pala yun. And yet, expected sa Kristiyano to act differently. Huwag kang maging bastos, pero at the same time, huwag kang maging bahagi ng kaguluhan. Tama? Lalo pa, yung gusto mong ayusin, mas matanda sa'yo. Hindi mo mapagsabihan. Pero ito na masasabi ko, kung hindi mo maayos, diba, ayusin mo na lang sarili. Huwag ka nang dumagdag sa aayusin. Hello! Before you know it, kasali ka, pahirap ka pa. Kasi nakadagdag ka sa aayusin. Tapos magtataka tayo, parang hindi tayo makamove on. Hindi tayo makamove on kasi maraming pinili at doon na lang. Walang ginagawa. Hindi, pero tayo dapat mabalik. Hanggang ngayon, namamayan pa. Blasphemy, filthy communication. Ano yan? When is communication filthy? Ito masasabi ko. Communication is filthy when you have nothing good to say. So lahat ang sasabihin mo, filthy. Ba't ganun? Lahat ng mabuting nagawa, ikaw ang nakagawa. Lahat ng masamang nagawa, yung kalaban mo nakagawa. Pag nag-comment ka, filthy communication chocolate. Kasi it will not be good. Tama? Kapag may nakausap ka, sirang-sira yung tao. Yun, napakatanga, napakasuplado, lahat na ng mga negative. Bad breath pa yun. Akala mo, ganda-ganda niya. Hindi ba naman filthy? Bakit? Hindi blessing. Tama ba? Akala niya yung filthy, kailangan nagmumura ka, nag-curse ka, para maging filthy. Hindi! If you have nothing good to say, it's filthy. Bakit? Kasi lahat ng sasabihin mo, makakapangina. Oh, ito. At hindi ako nagtataka kung bakit yung verse 9 kasunod ng verse 8. Bakit yung verse 9 nagsimula, line not one to another? Bakit? Kasi merong mga gusto, dahil Christian tayo, may mga gustong, ano tawag dito? Magkubli dun sa paniniwala na, okay na. Okay na yan, 1,000 na kami. In fact, di ba, testigo ka, nagyakabang pa kami. Nagyakabang kami. Kaya binanggit yung verse 9,
Kasi pwedeng lahat ng ginawa mong yun at lahat ng mga sinabi mong yun kasi nungalingan, kasi hindi totoo. Kasi babalik ka sa verse 8, hindi mo hinubad, hindi mo tinanggal. Kung baga sa libag, hindi mo hinihilod, nandiyan pa rin. Kaya konting magawa na naman, may comment ka na. Tama ba yan? Pastor, meron kaya kang pinatatamaan? Hindi ko pinatatamaan. Kinakayas ko. Line not one to another. Kung kailangan ubarin muna kasi hindi mo kailangan magsinungaling. Kaya pagka nag-usap tayo, lalaki sa lalaki, nagsabihan tayo na okay na. Tapos ang usapan. Pag sunod na magkita ulit tayo, pag nagkitian tayo, totoo na yun. Walang pakunwari ito. Why? Kasi kung di totoo yung first time, binuli ka. Ano ba? Okay na. Okay na siya. Pagka ganun, naghihintayan tayo, wala kang pinuto. Kasi yung putting of death is not dependent sa iba. Yung putting of, na sinasabi niya, ay pang sarili. Regardless of, hinubad ba niya? Baka ako lang magbubad. Regardless, bawat isa sa atin is commanded to do so. Amen? Amen. Line not one to another. Why? Kasi Christian na, di ba? Dapat wala na eh. Seeing that we have put off the old man with his deeds. Bakit buhay na buhay pa rin yung old man? Bakit nandiyan pa rin siya? Kasi hindi pa siya nabuto. Huwag na tayo lumayo. Anong ugali meron ka na dapat wala na yan? Ano yung mga dapat baguhin? Na dapat wala na, pero hanggang ngayon nandiyan yung kaka. Yung, parang mabigyan ko kayo ng idea. Mga anak, ano yung galit na galit si nanay? Sa pag-uugali mo. Tama na. Parang natwira. Hindi, alam nyo, ang tatalino ng mga kabataan na yun. Ang dami ng katwira para hindi gawin kung ano yung pinagagawa ng magulang. Doon sila magaling. Ewan ko bakit hindi yata uso sa ating kapanahonan ngayon yung military principle na obey first before you complain. May ganyang principle sa military. Sumunod ka muna bago ka mag-complain. Kasi pagka sumunod ka na at nasunod mo na yung dapat gawin, for all you know, di mo na kailangan mag-complain. Tapos na. Ako niya principle? Hindi. Maraming mga anak talagang doon expert. Complain first before you obey. Before you know it, hindi na siya nag-obey kasi nanalo siya sa complaint. Na-violate natin. Andi dyan lahat. Mga anak, mga asawa, kaya walang victory sa buhay Kristiyano kasi doon pa lang nababiolate na. Oh. Huwag tayo mag-plastic. Tingnan mo kayo katabi mo. Pag tinignan mo siya, tingnan mo. Pag tinignan mo yung katabi mo. Okay. Tapos na, tingnan mo na siya. Okay. Ano pumapasok sa isip mo pag tinignan mo siya? Kasi for all you know, habang tumitingin ka sa kanya, tinitignan mo kapintasan. Hindi mo kumuha. Kasi yung katotohanan. Now, whenever we look at others, we always look for defects.
Ito totoo to sa maraming babae. Pag may nakita siyang maganda, makakaasa ka, mahanapan niya ng akin. Ang ganda ng buhok niya. Ang ganda ng mata niya. Ang ganda ng putis niya. Ay, napangit na guys. Ang ganda niya umiti. Ay, bungi. Alam mo, pinatawanan natin. Pero yun ang problema ng churches natin. Ang dami maganda na nakikita tayo. Pero hindi natin maiwasan, makakita yung pangit. Parang masama! Yun yung hina-highlight natin. Ang daming nagawang mabuti ng tao. May nakita ang isang. Ito masama. Kaya nga malis eh. Communication guilty. Bakit? Nagpukwento ka. Kaya yung observation mo, kumalat pa. Ang masama, yung tao, buhay na buhay, nilibing mo na. Ang masakit, nasa church tayo. Ang mga miyembro nag-aaway-away, ay hindi natin malaman kung salita. Bakit ba? Mga kapatid, may nakalimutan ko ba rin? And then put on the new man, which is renewed in knowledge. And that's the reason kung bakit may teaching tayo. In fact, ang dami natin mga naituro dito mula dito sa pulpito na dapat supposed to be, yun yung nakapagpabago sa ating kaisipan. Notice the word renewed. Meron mga dapat mabago ng kaisipan. Huwag mo nang i-stack yung luma. Kasi for all yun na yung luma, dapat itapon na. Bakit? Pigiti-giti na yan. Bakit? Kasi pigiti-giti na yan. Amen? Amen. And then put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Ito, ano? Pag tayo nagkakaisa at sama-sama tayong maligaya, sa tingin nyo, sino yung nare-reflect sa buhay natin? Sino? Ang Lord. Tama? Kung tayo away ng away, at tapos pagka nagkaharap, nagsisinghala, naghihiyawan, sa tingin nyo, sinong kakawin natin? Hello? Hi. Ako, I want to believe every Christian should be like Christ. And I do believe mas pleasant at mas pleasing sa Lord na makita na tayo nagkakaisa. This is the challenge. Ano humahanda para tayo ma-achieve natin? What is giving? Baka meron tayong dapat hindi gawin. Yan, ito. Pero aside from that, baka meron din tayong dapat gawin. Kasi putting off is one thing, putting on is another thing. Kung hindi ka nasuplada, hindi ka na panasimango, that's good. Kasi nakakapangit ka. Nakakadalibot sa Pilipinas pagka paano ka. Pero that doesn't mean na nasa may problema kung wala kang pinunoon. Hello? Kasi yung putting on means doing something. The Christian faith
should be an active faith. Meron tayong dapat gawin. Ayan. By the way. Walang dahilan para sa loob ng simbahan, piliin mo kung sino yung gusto mong bibuhin. Meron akong training na grupo, young people. Na yung grupo, meron silang iniiwasan grupo, na nung tinanong ko, ba't nyo iniiwasan? Ang sagot sa akin nung umiiwas na grupo. Kasi, sir, geolog sila. At first, hindi ko maintindihan. Talagang pagkagalan yung prinsipyo natin at dinala natin sa loob ng simbahan, violation yan ng verse 11. Hello? Yung hindi mo kikibuhin kasi hindi mo ka-level. Eh sabi sa Biblia, kung hindi mo ka-level, lumevel ka. Alam niyo ba yan? Romans chapter 12. Condescend to men of low estate. Hindi mo sila iaakit at ilalagay mo. Hindi. Kung natulog sila, punta ka ron. Hindi nila gagawin ang umakit sa'yo. Pues, ang sabi ng Biblia, ikaw ang bumaba nun. Bakit? Kasi dapat hindi maging issue yung pagkatao niya. Ito pa, ito totoo ito, so, lalo na sa mga social na church. Mayayaman na church. Pag maganda bihis, nag-i-Inglesan, nosebleed. Ano ibig ko sabihin? Minsan, ang treatment natin sa tao ay naaayon sa tingin natin, nababiolate natin ang verse 11. Pag hindi maganda bihis, hindi mo na masyadong kinikibo. Kaya makikita mo, yung grupo ng magaganda bihis, pagkakasama, yung grupo ng hindi. Yung nga, yun yung paliwanag sa akin, yung mga shabby magbihis, jologs. Yung pinakamaayos nila, hindi pa rin umabot sa standard, yung mga maayos. Alam niyo kung ano yun? That's discrimination. And God abhors discrimination. Kaya sana hindi tayo gano'n, ha? Basta medyo may pagkaganon tayo. Oh, of course, narinig nyo. Where there is neither Greek nor Jew. Dapat walang distinction yan. Hudyo o Griego. Kasi kung miyembro ka ng simbahan, iisa lang kayo. Hindi pinag-uusapan dito religion. Hindi pinag-uusapan dito yung pagkatao. Circumcision or uncircumcision. Barbarian or Scythian. Bad nor free. Mataas na antas, mababang antas. Bakit pinag-uusapan? What's wrong? I don't want to comment. Pero yan, dapat tanggap natin lahat. Kasi kung may natitira tayo sa ating kaisipan, na ako, makikipag-usap lang ako, pag ganito yung tsura, pag ito karagan. Pagka hindi, ayaw ko silang kausap. You are violating this very thing. Tapos magtataka ka, gulo-gulo natin. Bakit? Pero dapat ko doon. Hello? Hi. Hanggang ngayon ba may ganyan? Pag tinanong ko, sino rito Hudyo? Sino rito Hintil? May magtataas bang mga? Hindi ba wala? Pero bakit ganun yung pakiramdam? Sila, kami, dapat walang ganun. Pwede ba? Tanong.
Pwede ba magkaisa tayo? Pwede ba yun? Gusto ba natin? Pwede ba natin gawin? Paano? Nag-iisip na kayo, steps, ano yung mga dapat gawin? Alam mo, magsisimula, ito tayo dapat iputo. Tanggalin. Baguhin. Sino hindi mo ka-close dito sa loob ng simbahan? Sino? Sino iniiwasan mo? Kung pwede ba, ayun, mag-design ka sa sarili mo. Lalapita ko ito, gagawin ko pa-close. Pwede mo magawin yan, ha? That's being intentional. Kasi ako, gusto nyo, magsalita ako, pwede ko ituro kayo kung sino-sino nag-iiwasan niya. Di ba na ko gagawin? Natatandaan nyo na. Yung mga hindi nag-uusap niya, mag-ingat kayo, baka kalat ka rin po kayo. Pero wala pa akong balak gawin niya. Kasi umaasa ako, sisimulan niya. Amen ba? Amen. Ako, kaya ako, niliwaw kasiya, pag nakikita ko, nag-uusap. Ang pag-asa ko na lang, prayer ko na lang, sana Lord, hindi plastic. Sana hiluri na lang, lubusan. Kayasin, tanggalin lahat ng dumi. That will be the day. Naniniwala ba kayo na the Lord's hands ay nasa ating simbahan? Amen. Naniniwala ba kayong kumikilos ang Panginoon sa ating simbahan? Amen. Naniniwala ba kayo na bine-bless ng Lord ang ating simbahan? Amen. Gusto ba natin mas lalo ba? Amen. Kasi pwede ba? Amen. Ito ha. May gawain tayo. Inaasahan ko magkakaisa tayo. Bilang pastor mo. Sa gawain natin magkaisa tayo. Hindi nga ako nakasama. Alam mo na dahilan. Alam nyo rin yung dahilan sa business. Pero ito ha. Imbis na magkaisa tayo, nakaki tayo. Tanong. Yung kinatutuwa kaya ng Lord yun. Ha? Yan. Ano mula? Verse 12. Sabi ko kanina, dapat may puto. Tama? Pero dapat meron tayong puto. Dapat may suot. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved Lord. Kung meron mang inaasahan ng Lord na gagawa nito para sa ikatagumpay ng ating gawain, kung meron man, ang inaasahan ng Lord ay yung mga hinirang. Elect. Ano yung salitang elect? Pinili. Kapatid, kung Kristiyano ka, you should feel proud. You know why? Kasi pinili ka sa pinagpilian. Sa dinami-dami na pwedeng piliin, ikaw yung pinili. Kaya nga, sabi ko pagkamat hindi tayo perfecto, pero hindi tayo ordinaryo. Bakit? Kasi pinili ko. Kasama ka sa mga pili. Okay? Ano yung ikalawa? Ano yung ikalawang description ng mga anak ng Diyos? Holy. Ano ibig sabihin niya? Pinagimbanan. Now, the word does not suggest perfection, no. Pero ibig sabihin niya, we have been consecrated. Pinili tayo, yung pagkakapili sa atin, ginawa tayong banal. Anong gamit sa templo? Ang hindi ordinaryong kahoy, hindi ordinaryong bakal, lahat yun, puro ordinaryo. Pero naging holy siya kasi ginamit siya para sa templo. Ganon din ang bawat Kristiyano.
Makasalanan din tayo. Pareho din tayo ng iba dyan. Pero bakit tayo naging banal? Kasi tayo hinako mula sa lusa ng kasalanan patungo sa kagamit-gamit na layunin para sa Panginoon. Ewan ko kung nagre-realize natin na yung holiness na yan is imputed and imparted. At yun yung dahilan kung bakit tayo mga kapatid ang inaasahan na magpapakabalan, hindi ang lahat ng tao. Kaya huwag mong gawin kapiran. Lahat naman magulo eh. Kaya magulo rin tayo. Hindi, kapag inaasahan ng Lord, magiging kakaiba tayo. Bakit? Kasi tayo yung pinili sa pinagpilian. Tayo yung ginawang banal ng ating Panginoon. Kaya every time He looks at us, He is looking at the different people. Amen? Amen. Ano pa? Huli. Beloved. Ito ha. Kaya napakasama na ikaw mapukod sa kapatid eh. Napakasama. Alam niyo bakit? Kasi bawat isa sa atin, minahal ng Panginoon. Kaya para kapukutan mo yung minahal ng Diyos, malaking blasphemy. Why? Because we are all, what's the word? Beloved. Isipin mo nga yung kagalit mo. Isipin mo. Anong damdamin meron ka habang iniisip mo yan? Galit? Ano pwede mong gawin para mapalitan ng pagmamahal? Meron ba? Meron ka pwede gawin? Meron. Natatanggal ba galit? Pwede. Paano mo natatanggal ang galit? Pagpapatawad? Ano ba? Let's not bring the past up anymore. Let's not bring the past up anymore. Do you have to hurt me too? Ba't kung ginamit yung kanta yan? Kasi all healing will start there. Kaya pinasimulan, sino pwede gumawa nito? Kapatid, tayo. Tayo mga hinirang, tayo mga banal, tayo mga minahal. Natikman natin ang pagmamahal ng Lord, yun yung ipatikim natin sa iba. Okay, pagkatapos ko masabi ito, isipin mo ulit yung magalit mo. May pagkakaiba pa sa nararamdaman mo. Kasi ang pagpapatawad is not an option. It is command. Yan o. Bakit mahirap pagpatawad? Ito kaya na. Kasi kulang tayo sa mercies. Ano yung mercies? Awa. Awa. Kasi galit ang nangingibago. Ano yung sunod? Kindness. Kung sa Tagalog na kindness. Kabutihan diyan. Kabaitan. Humbleness of mind. Ang sa Tagalog na humbleness of mind. Kababaan. Kababaan na natin isipan. Weakness. Ito, maraming kulang sa atin. Long suffering. Long suffering. Ayaw pa rin. Brad, next is time. Yes, ito na. Ito yung kanina. Ito yung sinabi yung sino. Forbearing one another and forgiving one another. Bakit magkaduktong yung dalawang yan? Alam mo, the reason kung bakit mahirap mag-forgive?
Kasi hindi tayo nagpo-forbear. Alam niyo kung ano yung salitang forbear? Pagpaparaya. Hindi tayo manunong. Pagpaparaya. Kaya ano sabi natin? Madalas sana, hindi ko ito mapapalampas! Yan. Kaya, konfrontasyon na. Kaya, bakit pinanggit ito? Bakit? Bakit pinabanggit ito? Kasi hindi po yung Kristiyano, hindi na mag-aaway. Tama? Kaya pinabanggit yan. Kaya sabi, if anyone have a quarrel against enemy, parang sinasabi, kung may away yan sa inyo, at meron ba away yan natin? Ito, mga kapatid. Christian, impeach, di ba kayo nag-aaway magkapatid? Aminin. Nag-aaway. Pero hindi naman kayo nagsasabuntan o nagsasakitan. Meron din. Meron din. Ano sa siblings, magkakapatid. Talaga may sakitan. Ha? Diba, Janine? Diba? Meron ganun. At nangyayari yan. Hello? Alam ng Panginoon nangyayari yan. Kaya nga ina-address ng Lord. At dahil nangyayari yan, meron ba tayong pwedeng gawin? Meron. At sa totoo lang, ipinapaalam sa atin ng Panginoon, ito yung dapat gawin. Hindi nawawala yung problema ng pusa kasi merong hindi gumagawa ng dapat gawin. So, naisip niyo na kung sino yung kaway niyo? O isipin niyo, sino yung kabati niyo? Tignan niyo, pakiramdamin niyo, ano nararamdaman niyo? Pag gusto mo, yung iniisip mo at kabatiin mo siya, di ba pakiramdam? Ngayon, switch. Isipin mo yung kagalit mo. May pagbabago ba sa nararamdaman? Meron. Supposed to be meron. Tanong, ano ang mas magandang damdamin? Pwede ba nating palitan yung pag-iisip natin na lahat ng iisipin natin, maganda ang mararamdaman natin. Tanong, what's giving you? Alam mo, sa totoo lang, ang sarap ng pakilang ng mga kaaway. Kaya nga, sabi ng Biblia, love your enemies. Bakit? Kasi it is only commanded to Christians na dapat wala tayong kaaway. Hello? Bakit ganon? Pinatawad tayo ng Panginoon, tayo, di ba nung magpatawad yun? If any man have a quarrel against it, even as Christ forgave you, so also do you. Baka kaya hanggang ngayon, galit ka pa kasi hindi ka talaga papatawad. Kasi kung napatawad mo na, ay daw kung galit ka pa rin. Hello? So, Pastor, paano? Paano ko nga papatawad? There, verse 40. Mas pagdagan mo yung pondo ng pag-ibig. Put on charity, which is the bond. Kung may kulang, yan yung pangpuno nyo. Yun yung ibig sabihin ng bond of perfectness. The word perfectness there does not mean sinlessness, no. It means being complete, being wholesome. Kaya kung may kulang, yan yung pampuno. Dagdagan mo ng pagmamahal. Actually, yun yung tanong ko sa sarili ko, Panginoon, kulang ba ako sa pagmamahal? Bagay, yan yung isang bagay na dapat natin aminin. Yan yung isang bagay na hindi natin na pupuspos. Hindi natin nalulubos. Pagdating sa pagbibigay niya, marami tayong kulang. Tama? Mga anak, makinig kayo. Mahal niyo magulang niyo?
na ibigay niyo yung buo at lubos? Kulang. Tama ba ako? Amen. Hindi ko natatanungin yung mga magulang. Pero sa totoo lang, yan yung isang area na palagi ang mga Kristiyanong kulang. O ito, huwag na tayo ngayon. Mahal ba natin ang Panginoon? Na mahal ba natin siya ng kurus? Di ba? And yet, ang command sa atin, love the Lord with all thy heart, all thy soul, all thy strength. And yet, diba? Hindi na ang pagtataka. Pagdating sa kapwa natin, kulang. Bakit? Kasi dapat na lubos ang ating pagmamahal. Kulang. Ito was the challenge today. Actually, hindi pa ako tapos. Kasi ito pinag-uusapan natin hanggang verse 25. Asan pa na ako? 14. Verse 14. Partida. Wala pang outline niya. Ine-expound lang natin, kinakatas natin yung mismong mga talata. Na walang halong binagdag ng momento si Pastor Bob. The study is designed for us to really grasp the biblical concept of the spiritual victory. My prayer is that the Lord will really speak to all of us. Mangungusap, kikilos at gagawa sa ating mga puso. Hanggang sa bawat isa sa atin ay maging kawangis ng ating Panginoon. Gusto ba natin yun? Amen. Sabi sa totoo lang, kung meron namang pinakamimiti ang inyong pastor, ang pinakananais na mangyari sa ating simbahan, yung lahat sa atin ay maging Christ-like. Hindi lang sa pag-iisip, hindi maging sa pagkilos at pag-uugali. Amen ba? Amen. Kaya kung meron pa, medyo hangin pa tayo sa Diablo, may mga ikinikilos pa tayo hindi maka-Diyos. Pag yun, matanggal. Mag-put off. At mag-put on ng lahat ng mga Christ-like virtues. Amen ba? Amen. Kasi kung mangyayari yung mga kapatid, ay ako. Kahit saan tayo makarating mga kapatid. Is that your dream? Ako, that's right. That's not only my dream, but that has always been my prayer. Every time I stand here, every time I preach, of course, every time I study God's Word, palagi yun naman ang prayer. Lord, help us to be like. Amen ba? Amen. Pakisabi mo, pakisipo mo yung katabi mo, pakisabi mo sa kanya. Ayan ha, di ba tapos yan? Tutuloy natin next Sunday yung verse 15. By the way, pauna ko na. Sabi sa verse 15, let the peace of God rule in your hearts. Sabi ko kung bakit hindi natin na-experience yung peace among us? Kasi individually, dapat na-experience natin yung verse 15. Kaya may mga Kristiyano, walang ginawa kung makipag-away kasi kulang siya sa peace of God. Amen. Tama ba? Amen. Baka nga, hindi siya at peace with God. Pero siya dapat i-deal, i-settle with God. Kaya, war-free siya sa kanyang relationship. Nangyayari ba yun? Pwede ba yan? Baka may kilala kayo gano'n. Pero sana, hindi ikaw yun. Kasi kung ikaw yun, alam mo na. Puto? Puto.